Bago ang lahat, mukhang maraming malakasang trade ang mangyayari ngayong off-season. Nakakadalawa na eh. Nauna na si Giannis, ngayon naman ang sumunod na big time trade si LaMelo Ball mula Hornets na punta ng Minnesota. Magsasama yung isang player na mahilig sa Viva Max artist at isang mahilig magparami. Next season, malalaman pa kung sino ang panalo sa trade na to. Dahil pinagbasihan ko lang naman kung sino ang kapalit. Kung titingnan, parang panalo yung Hornets sa trade na to eh. Dahil ang kapalit ni LaMelo kasama niya pa si Josh Green ay si Naz Reid na meron pang 2033 first round pick na unprotected. At may tatlo pang first rounder na swap, 28, 29 at 30 kung may mundo pa nun. Kasama pa doon ang tatlong second round pick na swap din. Ang laki ng binigay ng Minnesota para kay LaMelo. Yung second rounder, okay lang din eh. Pero yung tatlong swap na first rounder, medyo tagilid. Pwera lang kung andun pa si Edwards until 2033. Okay pa rin yung mangyayari dun. Dahil hindi naman siya unprotected at swap. Nawala tuloy sa Minnesota yung isa pang core player nila na panapat sa West, si Naz Reid, na parang naisahan sila ng Hornets dun. Si LaMelo last season ang number 2 3-point shooter behind kay Con Canupel. May average siyang 20 points, 4 rebounds, 7 assists, 40 and 36%. Meron siyang at least 4 out of 11 sa beyond the arc. Si Anthony Edwards naman, 28 points, 5 rebounds, 3 assists, 49 and 40. Nasa 3 out of 8 mula sa beyond the arc. Dalawang big time shooter ang nasa Minnesota ngayon at yung 2020 first and third overall nagsama na. Kailangan daw kasi ng Minnesota ng isang point guard pero parang nagpakawala sila ng dalawang big time player sa lineup nila na nagdala pa sa kanila sa West Finals dati. Kaya nakakapagtaka pa dun, tinrade pa nila si Randle para lang sa wala at sa salary dump para lang makuha si LaMelo. Tapos binitawan pa si Naz Reid na isang core player. Tapos aabutin lang din yung tax apron ng Minnesota. 3 sunod na taon na. Naisay naman nila pabalik si Dosunmu. Dalang pwedeng ginawa na lang kasi ng Minnesota doon, si Randle ang tinrade nila kapalit ni LaMelo, hindi si Naz Reid. Kung sila ay nagpapababa lang ng salary cap. Dahil mukhang desperado rin kasi yung Hornets na bitawan talaga si LaMelo dahil sa malaki niyang kontrata. At papatusin din sana ng Hornets itong si Randle kesa ginawa nilang salary dump at walang kapalit. Sa bagay, hindi naman ako ang GM nila, pero sa sense na si LaMelo merong $40 million na mas malaki kay Naz Reid at si Randle merong $33 million bago na bitawan, nagkaroon tuloy ng sapat na cap space ang Hornets para ma-assign ulit pabalik si Coby White at pwede pa makakuha ng another player. Pipirma kasi si Coby White ng 3 taon na $74 million. Hindi alam kung ano ang mangyayari kay Brandon Miller na pwedeng pumirma, pwede din bitawan kasi nga nakaantabay din ng max contract. Kung si Randle ang ipinalit ng Minnesota dito kay LaMelo, magkakaroon pa rin naman ng sapat na cap space ang Hornets kahit papano. Kaya di umano binitawan ng Hornets or tinrade ng Hornets si LaMelo ay dahil nasa 3 taon na siya ng kanyang contract. Next off-season, eligible na ulit siyang pumirma ng another 3 years or kaya sa susunod pa 4 years na kontrata. Pero ngayon taon, pagdating ng July 6, pwede nang pumirma ulit si LaMelo ng 2 taon na $119 million. 50 million pataas ang kontrata na yon. Pero posibleng hindi pa ibigay ng Minnesota. Pero kung may iwan si LaMelo sa Hornets, pwede siyang humingi ngayon sa Hornets ng malaking kontrata kahit 2 taong extension. Yun di umano ang rason kaya binitawan agad ng Hornets itong si LaMelo dahil pwedeng mag-iwan ng mas malaking kontrata at aabutin pa ng $250 million kasama na yung remaining niya na nasa 5 taon pa ang kontrata ni LaMelo kaya nagmadali silang bitawan. Base pa doon, magbibuild kasi ang Hornets kay Con Canupel kasi siya ang nagpalakas talaga sa Hornets. Siya din yung nagpatino at siya din yung mas mature na player kumpara kay LaMelo. Ilang taon na si LaMelo sa Hornets, hindi man lang niya mailapit sa playoffs. Saka injury prone si LaMelo. Sa 6 season niya, 1 beses lang naka 50 games, 2 beses naka 72 games, kasama na yung last season at yung iba doon, hindi man lang umabot ng 50, 40 or 30 games.
Based sa mga analyst, careless na player si Lamelo na hindi pa nakakaabot ng postseason. Nasa top 10 defensive team naman ang Minnesota na pinakawalan nila yung dalawang defensive player or big man nila plus yung cap space naman nila para maisay ng another player biglang nawala. Hindi tinuloy ng Minnesota ang trade kay Morant na ang pinagbasihan yung fit kay Edwards dahil 2 taon na lang yung natitira kay Morant at since sinabi niyang fine in the West, hindi rin naman nangyari at mostly injury prone si Morant sa nakaraan 3 taon. Based pa sa lineup ng Minnesota, mas lumiit sila ngayon kung ikukumpara sa ibang team sa West. Si Gobert, McDaniels, Dusonmu, Edwards at Lamelo. Parang papuntang Golden State Warriors lineup na. Based pa sa mga analyst, ma-unlock di umano ni Lamelo si Edwards. Ano pang i-unlock ni Lamelo kay Edwards ay halos complete player na siya. Baka matuluyan pang magkaroon ng pang-anim na panganay itong si Edwards. Yun ang ma-unlock niya. Ang baka ma-unlock pa sa Hornets si Con Canupel. Wag lang tatamaan ng sophomore jinx next season. Dahil kahit kasama niya si Lamelo at si Brandon Miller, nag-a-average pa rin si Con Canupel ng 18 points, 5 rebounds, 3 assists, 47 and 42%. Siya ang best 3-point shooter noong nakaraang season. Ang stats din niya, worse ang shooting ni Con Canupel kapag wala siyang kasamang point guard katulad ni Lamelo. Kaso may iwan naman sa kanila si Kobe White. Nagpalakas pa ng frontcourt ang Hornets dahil kay Naz Reid. May average na 13 points, 6 rebounds, 2 assists, 45 and 36 mula sa 3-point area. Kapag na-unlock ng Hornets itong si Naz Reid at nilagay nila sa starting unit, doon pa malalaman kung maganda ang lalaroin talaga ni Naz Reid. Kasi nga kapag nilalagay siya ng Minnesota sa starting unit, tumataas din yung depensa nila. Consider pang bargain contract kung sakali itong si Naz Reid at merong panapat ngayon ang Hornets sa mga big man dito sa East.